Pakapan natin muli ang ating pong Panginoon. And it's a wonderful again to see each and everyone. At for those na sa Shiburi, Happy New Year. Happy New Year. And papasok na naman tayo next month. February. Oh, so mabuti po ang Panginoon. Amen. God is good always. Praise God. Mabilis po ang panahon. Hindi natin mapipigilan. Hindi natin mapipigilan. At ang mundong kinaroon natin kapag lagi tayong nanuno na siyempre habang buhay po tayo, there are challenges this year. Hindi lang tong taon na ito. At habang tayo nabubuhay po, mga kapatid. At ang mundo kinaroroonan natin is full of hinagpis. Kahit saan man po tayo, they're full of lamentation. Kaya mayroon pong, sa Biblia, mayroon pong lamentation. Ano po yung Tagalog lamentation? Panaghoy. Kaya panaghoy, gising. Panaghoy. The world is full of lamentations. At nakikita naman natin po, mga kapatid, the times are bad. Ang business po, ang stock market, hindi lang stock market, kundi makikita natin ang ng Japan, economy ng Japan, di ba? Bababa, minsan, okay, yung pagpapadala niyo, yung baba naman, kung kailan ako magpapadala, mababa, kung kailan hindi ako magpapadala, mataas. Di ba? So, hindi lang po, apektado tayo lahat. Hindi pa natatapos news sa buong mundo. Makita naman po natin hanggat di pa matapos ang digmaan, hindi natatapos ang mga digmaan kung saan-saan po, mga kapatid. So there is contentment, discontentment. But we have been flooded with many laws, pagbabago dito sa Japan. May mga immigration laws na pagbabago, di ba? Dagdag, nakakadagdag, nakakabuti daw sa atin, nakakabuti sa kanila, o chika. So, there are improving laws, but the condition of life, kumusta po ang condition ng life po natin? Ang condition naman po natin, maaari sa iba ay makaganda, sa atin naman ay hindi nakaganda, but in general, nandun po ang Panginoon na tumitingin po sa ating mga pangangailangan sa araw-araw. Amen? But there is a confusion. Sometimes tayo pa ay nako-confused. And the only greater na we magnify those problems and the circumstances or difficulties in our life, nagkakaroon tayo ng problema. Kapag doon tayo mapufocus. We can overcome this sa tulong po ng Panginoon. Amen? That's why we come every Sunday. Not only Sunday, we worship. We express our emotions, our discontentment, yung mga kapaguran natin. Kaya sinasabi ng Panginoon Diyos, ang Panginoon, diba, tayo po ay inaanya niya lagi na tayo lumapit sa Kanya. Mga nahapo, pipighati, di ba? Pag meron tayong kahinaan, tayo lumapit sa Panginoon. At doon tayo makasumpong ng kapahingaan. Amen? Sino ba ang gustong magpahinga? Amen. Di ba kapag pagod ng ating kaisipan, di tayo makatulog, there are worry, there's fears, uncertainties, at di tayo makakatulog sa kaisip-isip. So may mga confusion to. So, tingnan natin mga balita, lalo kapag mapokus tayo sa balita, yung umagang-umaga, balita pa lang ang puros patayan, puros nakawan, di ba? Nakakapagod. Wala bang magandang balita na may balita? Alos ilang percent po yung magandang balita? Inuhuli yung magandang balita eh. Puros yung talagang nakaka-down. Confusion. Kailan kaya ang mundong kinaroon natin ay magiging maganda? When will the world be a better place to live in? Mayroong echo. And by contrast, the Bible warns us that we live in a world that in many ways is getting worse and worse and worse. Kaya nalalapit na po ang pagdating ng Panginoon. Kaya nauna ang ating po Panginoon dahil inihanda tayo ng ating po pupuntahan. Okay?
araw-araw we are faced with increasing evidence sa mga hindi natin maintindihan. Mga tanong natin sa buhay. Minsan nagtatanong tayo sa ating mga tabi, wala silang may sagot. Kung minsan nagtatanong tayo, hindi naman natin pinapakinggan. Nagtanong lang tayo, pero hindi ka naman nakinig. Di ba? Nagtanong tayo, di ba? Nung sumagot siya, ayaw mo naman palang pakinggan eh. Yung mga ganun ba? So, how do we respond to reality of life when such a badly damaged world? Dahil itong kinaroon natin na mundo ay sumpa talaga. Kaya nga, ang Panginoon Diyos ay naawa sa atin. His great mercy ay naawa sa atin, kaya kaya nga pinadala niya na muli yung kanyang isang sanyang bugtong na siya mismo ang bumaba para maunawahan natin ang Panginoon Diyos ay nagmamahal. Amen? And with empty optimism, sometimes kailan kaya? With hopelessness, minsan nadi-discourage po tayo. Ngayon sa Apostol Pablo, mayroon po siyang sabihin sa atin sa umaga ito, reminding us na ang buhay na ito ay may purpose. Amen? Na hindi tayo basta-basta lang nakita natin, nasinagan natin, nakita ang liwanag na ito, kundi may purpose po ang buhay po natin. Mayroon tayong patutunguhan. Life has meaning and purpose. And the moment you come to know Jesus Christ as your personal Lord and Savior, you have purpose and value. May halaga ka. Kaya tingnan po natin ngayon sa sulat na Apostol Pablo, pinamagatan ko po ang ating pong pag-uusap ngayon is, when will the world be a better place? Kailan kaya itong mundong kinaroon natin ay maging, di ba, ang balita, puro sa pataas ng pataas, ang bilihin, di ba, yung mga nanay nag-reklam kung paano yung budget, yung di ba? Pataas ng pataas, di naman sumasahod ang bilihin, di naman tumataas ang sahod. Okay? So, plus yung mga sa Pilipinas, di ba? Nagde-demand sila ng pagtaas ng pagpadala. Hindi naman tumataas yung sahod natin mga dito. Okay? So, tingnan po natin mga kapatid na ang kinaroon natin, kailan kaya ito magiging pong magandang pamumuhay. Okay, sa Apostol Pablo, Philippians chapter 1 verse 21 to 24. Para maunawahan natin na ang buhay na ito ay walang iba kundi kay Kristo Jesus. For me, to live is Christ, and to die is gain. Para sa akin, ang mabuhay ay kay Kristo. Okay. Ayan. For me to live is Christ, and to die is gain. Ang kamatayan, ang mamatay ay kapakinabang. Handa ba na ang lahat ng mamatay? Ang mamatay ay dahil sa'yo. Alam niyo pa ba? Okay. And to die is gain. Kapakinabang daw. But if I am to live, kasi sulat na Apostol Pablo ito sa mga taga-Philippians. But if I am to live on in the flesh, this will mean fruitful labor for me. So, ibig sabihin na pagka-continue ako na mabuhay, ibig sabihin, fruitful yung kapanginabang sa aking physical na pangatawan. Kaya flesh, sabi yan. This will mean fruitful labor for me. And I do not know which to choose. Hindi ko alam kung anong pipilihin ko ito, but I am hard-pressed from both direction. Having the desire to depart. Pag sinabing depart from yung soul, the depart of soul from his body. Ibig sabihin, the departing of soul from the body of a human body, ano po yung tawag doon? Death. So, yun po ang rest in peace. Okay, yun ang ano. Having the desire to depart and be with Christ forever. But that is very much better. Kaya yun po ang sabi ng Apostol Pablo, it's much better kapag ako ay mamatay physically. Sabi niya. But which one? Nahihirapan ako kung mabuhay or physically or mamamatay. For that is very much better. Kaya mas maganda nga. Okay? Yet, to remain on in the flesh is more necessary for your sake. Para sa inyo. Naniniwala ako sa I believe na
layunin pa ng Panginoon na kayo mabuhay pa for your sake. See? It's my purpose. Amen? Tingnan po natin ito na sinasabi ng Apostol Pablo, paano ngayon magiging ang pananaw natin sa buhay na ito in the world that we are in because this world is damaged by sin at paano magiging magandang pananaw natin na maganda ang buhay na kahit narito po tayo. Tayo po ay manalangin. Maraming Diyos, salamat po sa umagang ito na kami ay sasamahan niyo sa tulong ng banal na Espiritu. Give us knowledge and wisdom of Father God that we may understand your word. And this letter po Panginoon sa mga taga-Pilipos. At ito po aming pag-aralan na para sa amin. At aangkinin namin po Panginoon itong paalaala na kami ay yung mga anak na iniingatan, binabantayan, pinoproteksyonan, guarding our hearts. And that in this world, there are many problems and hardships, trials that we can overcome sa magitan ng iyong salita. Encourage us, strengthen our faith, each and every one, in the name of Jesus. Amen, amen, amen. Okay. Note po mga kapatid, to me, para sa akin, ang mabuhay ay kay Kristo. Ang mamatay ay dahil sa iyo. Kapakinabang. Bayang magilaw yun, okay? So, ang kalagayan ng Apostol Pablo, okay, sulat ito eh. Ang kalagayan niya ay nandun po sa, saan? Ulit-ulitin ko, nung sinulat niya ito, sa kulungan. Nasa kulungan po siya. He was jailed. Paul wrote this letter to the church sa mga taga-Pilipos, offering them a genuine hope in a broken world. Note po mga kapatid, way back to New Testament times, iba po yung nanunungkulan. Yung Roman Empire na tinatawag. Ang hari nila ay sabihin natin na hidoy. Dahil ang mga Kristiyano ay pinapagmanayon na mabalitaan na nagbabible study o ganitong pinapersecute. Okay? So, dito, he encouraged his readers by telling them na ang buhay ay hindi lang dito. Though in this world is open, hard and painful, for the Christian life will be better. Yun ang ni-encourage niya dito. Christian life will be better. He wrote that even though, sabi niya, I am pressed down, sabi niya, pressed from both directions. Kasi kung kayo nga naman, pag nakulong ang ganda po ang inyong hangarin. Paghahasik ng, hindi pa paghahasik. Di ba? Preaching the word and then the word of God and then paparatahan ka na mali yung inyong hari. Ang hari mo kasi ang sinasabi, once you receive the Lord Jesus Christ, siya yung king. Di ba? So, sa pananaw ng Roman Empire, mayroon kayong hari. Sino yun? Si Jesus. Patay na. Kaya naiingit yung nanunungkulang hari. Where is your king? Where is your kingdom? You are pledging your. Di ba? So, yung mga Kristiyano, mayroon silang hari. Ang hari nila ay walang iba kundi si Kristo. So, naiingit ngayon, yung hari ni yung emperor na nanungkulan. That's why, I am hard-pressed between two, having a desire to depart from this flesh, human body, and be with Christ is mas mainam. Kaya nagkaroon siya ng filosofya. Anong filosofya? Philosophy in his life. To live. Pangangatuwiran. Filosofya. In English philosophy in life. Reasoning. Bakit nagagawa niya? Bakit nakuha niya na kahit may problema, okay, nakukuha niya pa rin na mag-hallelujah o praise the Lord at nakukuha niya pa rin mag-encourage sa mga nawawalan ng pag-asa. Kasi sabi niya, ang reason ko sa buhay na ito buhay man ako, na kay Kristo ako Amen? Ngayon, kung kukunin ako ni Lord, may sakit man ako, hindi man ako pagkagaling ng Panginoon, which is far better, sabi nga niya pero wala naman siyang sakit Nasa kulungan may purpose ang Panginoon. Bakit nakulong siya doon?
Okay? Ito ngayon pinapag-aralan natin. It is a reminder to us that we can face difficulties of living for Christ. Dahil nabubuhay ta kay Kristo. Once you receive the Lord Jesus Christ, okay, you are now entitled for this suffering dahil ang Panginoong Kristo, alam niyo ang Panginoong Kristo, hindi niya natin yung glorification without suffering. And because one day we will be with Him in an eternal home of splendor and fullness, may inihanda po ang bawat isa ng Panginoon sa atin. Kaya kapag tayo dumadaan ng mga pagsubok o kahirapan sa buhay, do not be discouraged po mga kapatid. This is a testing of our faith. When will the world get better? Actually, maraming mga laws to improve our lives. Actually, makikita natin, iba ang digital na ngayon, di ba? Napaliit, kuminsan. And dami namang nale-layoff. Diba? Mabuti pa noon. And ngayon, panahon na ng robot. Imbes na taong gagawa, di ba? Robot na. So, nagkakaroon ngayon ng layoff ng mga laborers. Anong gagawin na to? Nataging tamad na. When will the world, sabi nila, the world will getting better because of this. Robots, machines. Ang mundong kinaraan, puros ng run by robot and machines. Kaya kung may AI, narinig niyo ang AI? Artificial intelligence. Matalino, artificial. Ano ba ang Tagalog ng artificial? Fake. Oh, di fake. Artificial. So, ibig sabihin, hindi natural. Ibig sabihin po mga kapatid, yung robot, di ba, walang emotion. Okay? Pwede nyo pang lukuhin. Yung minsan, yung ako niloko, Alexa, what is tayo, minsan, pwede nyo pang paano si Alexa o si Siri, pwede nyo pang paikutin. When will the world get better? Okay po mga kapatid. Una, tingnan po natin. Una is, the world will get better when Christ dwells in our hearts. For this world, how beautiful kay napagandang kinaroon, lalong Japan. Yes, I love Japan. That's why nandito po tayo Okay? Lahat ng po tayo, looking for a better place to live in. And did you know that even Abraham is looking for a better place? That's why he's unang-una, wanderer siya Pero may promise ng Panginoon, it's sinabi ng one. Sa kanila, Kanaan. Ngayon po, sa panahon natin, ano po yung Kanaan po sa atin? Sa buhay mo natin. But it can never satisfy the heart. And even though, na kung minsan, siguro, if I have this, satisfy na ako. Maluluma at maluluma din yan. If I have this, okay, if I have a job, if may promote na ako, siguro satisfy ka. No. Ang tao walang kakontentuhan. Naghahanap at naghahanap. There is still void in his heart. Si Haring Solomon na lang, pinakamayaman, hari na lahat sa kanya, power, kay babae, ang dami yung concubines. Kaya kung minsan nangangatwiran yung mga abat si Haring Solomon, daming babae niya. 1,000. Oo, tingnan nyo. Pero, may hungkag pa rin. There is void. And dami niya siguro, hindi niya malaman kung, itong asawa ko, ang pangalan mo? Di ba, kayamanan, hanggang ngayon, hinahanap yung Solomon's wealth. Pero, sabi naman ni Haring Solomon, life is meaningless. Life is useless without God. Inangkin niya pa rin. Amen. So tayo po, hindi nakukontenta. Ito lang, makontento lamang po. Void ang isang tao kapag wala si Kristo. That's why, when Christ dwells in one heart,
tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, ipapaunawa ng Panginoon sa Kristo na may purpose ang buhay. Kaya nga sa Apostol Pablo, sinasabi niya ito, for me to live is Christ. May reason. Nakakakuha niya panangiti. Pangalawa, okay, the world will get better when a heavenly mindedness fills all hearts. Heaven is not heaven without Christ. Pag wala si Kristo, hindi heaven. Hindi yung, wow, heaven, pare. Oh, mare, oh, heaven. Hindi ganun, hindi ganun. Feeling mo lang yun. Panandali, segundo lang yun. Diba? Kapag, wow, wow, heaven, pare, umangat ang ano, yun lang ang ano mo. But, alam niyo mo, Jesus is the heaven of heaven. Every creature is the best on its element because Christ is the element of a Christian life. Siya po yung pinaka-elements ng ating buhay. The heaven is close against earthly-minded. Why? Because the natural man, tayo po mga kapatid, ito lang po nakikita natin eh. We are satisfied with material things, worldly things. That's why ang sabi ni, ano sinasabi ng Apostol Pablo, di ba? Think such heavenly, di ba? Pakaisipin natin ang mga heavenly things. And what we are doing, praising God. Kaya nga, habang narito po tayo, matutunan tayong magsabi ng Hallelujah! Because it's our heavenly words. Praising, worshiping God. Dito pa lang matuto na tayong mag-worship. Pagdating sa langit, alam niyo mga kapatid, puro sa worship. Hindi na kailangan kang magtatrabaho. Hindi ka na maghahanap ng trabaho. Hindi ka na maghahanap ng magandang bagay. Kundi hinahanap mo yung kagandahan ng Panginoon sa Kristo. Palapan natin ang Panginoon. Because when Christ is seated on the throne of throne, He is the light. He is the life. Because ang sabi ng Panginoon, I am the life. I am the life. Nandyan lahat. Nevertheless, it is yung real world because Christ is the supreme attraction. Heaven without Christ ay hindi heaven, hell yun. When the mind speaks on this earth, fix ba yung nakapokus tayo din sa bawang ng mundo, mga kapatid, hanggang dito lang. That's why limited ang ating paninaw sa buhay na ito. For though Christ is exalted in a Christian life, I'm talking to Christian mga kapatid, He dwells in your heart and in my heart, into the faithful ones. Therefore, it brings heavens down below. Kaya nga yung panalangin, Thy kingdom come as is in heaven. Di ba yung panalangin, tinunta ng Panginoon, Thy kingdom come as is in heaven, as is in earth. We bring heaven down in earth. You bring down the heaven into your home. You bring down heaven into your workplace. Kasi you are part of the kingdom. You have a king. And who is that king? Jesus. Jesus is our king. Oh, we are worshiping. Then you get excited. You have a reason. That's why for me, for us, to live is Christ, kay Kristo Jesus. Kaya ito ngayon po mga kapatid, ito yung magbibigay sa atin ng excitement. And no doubt, therefore, that this heavenly mindedness na sinasabi ko dito, it would be far better for the home sa tahanan. Kasi kung minsan mayroon po mga sigalot sa tahanan. Yung mga mag-asawa, may mga sigalot, may mga misunderstanding. O minsan nagtatampo, di ba? Kung minsan, ewan ko kanong mga alitan po ninyo. Mga tampuhan ninyo. Nababasag pinggan.
Di ba? Hindi nyo pinagluluto. Di ba? Nakasimangot. It's natural emotion po, mga kapatid. Kasi when you bring heaven into the home, di ba? Because your home is like an heaven. It is a rest place. Kasi po, mga kapatid, ang iyong mga anak, kayo din po, mga kapatid, yung bang galing kayo sa pagod kayo, galing sa trabaho, di ba? Gustong-gusto nyong umuwi dahil mayroon kayong tahanan. No, although apartment, kahit maliit lang yan, pero gustong-gusto nyong umuwi. Dahil mapipil nyo, heaven itong kwarto, heaven itong home na ito. Na kahit parang ayaw mong umuwi dahil nagtatampo ka, pero you are going to bring down that heavenly mindedness. Hallelujah. Because it's far better. And then, paggising mo sa mga papasok tayo sa trabaho, if you are heavenly mindedness, you bring again the heaven into the workplace. Kasi sa trabaho, ang dami kayang mga problema na naman sa trabaho. May mga nagpapatama, may mga tamad, mayroong mga, di ba? May mga nagmamagaling. Oo, mayroong among ang iingay. Amen? You are bringing, kasi parang, kaya minsan nawawalan tayo ng ganang magtrabaho dahil we feel like hell sa trabaho, kaya quit muna ako, tigil na ako. Kasi lahat kaaway natin. Hindi naman gano'n, amen? Kaya nga sabi, we are going to bring, if we are heavenly mindedness, we bring heaven because you are a part of that kingdom. Heaven. If your heart is filled with the heavenly minded, you will bring heaven. The world will be a better place. Hanap-hanapin ka. Amen? Because of your presence. Makikita nila, napakasarap kasama ang ito. Hindi yung iniiwas-iwasan, ay, nandiyan ang presence pa lang na, naku, tatago na. Iniiwas-iwasan ka. Ngayon, pagdaan mo pa lang, para kang ang baho naman yan, ang daming baho. Hindi yung mabaho na odoros, pero yung mga babulok na ugali, pag-uugali. Let us see po, mga kapatid, papasok tayo doon sa buhay ng Apostol Pablo. Dahil ini-encourage po tayo lahat. Let us see the life of Apostle Paul, why he has a better world. Isipin po natin, na kung kayo sa Apostol Pablo nakakulong, kapag nakakulong kayo, ano ang damdamin nyo pag kayo ay nakulong? Di ba, mahirap, di ba? Lalo gumagana, kulong dito. Wala bang bibisita sa akin, di ba? Feeling natin kakaawawa tayo, wala tayong magawa eh. Pero sa Apostol Pablo, sabi niya, hindi ako kawawa. Sabi niya dito, because mayroon pa rin siyang hope. At nakumuha pa rin ng, di niyo mga kapatid, hindi niyo may impression ang letter sa panahon na yun. Kaya nga si Jose Rizal, Dr. Jose Rizal, di ba, kahit nakakulong, ewan ko saan niya ginaya din yun. Okay, tingnan natin po yun ang buhay ng Apostol Pablo. Paul has two desire in this verse na binasa po natin. Sa verse 23, having the desire to depart and be with Christ. Okay. Life gets tough at times. Ang buhay na ito, minsan may makaka-enkwentro ko tayo. Kahit gaano ka kabait, yung kabaitan mo, pinagsasamantalang ka. Amen? Some of the choices we have to make are difficult. You are stuck, minsan, between two possibilities, kung minsan mga argument, kung minsan which is far better. Di ba kung minsan dalawang choice, ay maganda ito, mas maganda ito, pero both gusto mo. Amen? Yung mga nanliligaw, parehas naman maganda eh. Ako, which is which. Yung mga, binata. Okay, yung mga babae naman, parehas naman pogi. Keep ko siyang dalawa.
Diba? Keep ko silang dalawa. Okay? You are stuck within two parameters. Ngayon po mga kapatid, ang tawag doon, nalalagay ka sa sitwasyon na dilema. Amen? Which is which? Okay? Have you ever felt, naramdaman niyo ito mga between two hard decisions because you want it both. Either way you chose to go, it would be a difficult for you. Gusto mo parehas. And I believe, sabi niya Pastor, dalawa kasi. Having the desire, una is to depart. Pangalawa is be with Christ. I believe sa Apostol Pablo in this kind of situation kasi sa Apostol Pablo, nag-confess siya dito that he is facing a difficult decision. To remain na mabubuhay, alive was necessary for the believers, for the benefit of the Philippians, but to depart and be with Christ is far more better. Kasi nasa kulungan siya eh. And who can encourage him? Dahil wala namang bumibisita sa kanya eh. Siguro baka yung mga bibisita, paano ang may bibigay namin sa iyo, Apostol Pablo? Okay, so dito ngayon, sabi niya, di mas maganda kung mamamatay na lang ako dahil alam ko naman na ganito ang reason ko. For me to live is Christ and to die is gain, kapakinabang. So to go on and be with the Lord, it means, ay mas maganda na to, wala na akong problema eh. Hindi ko na siya makikita. Di ba kung minsan mayroon tayong inaiwas-iwasan, Lord, kunin mo na lang ako. Nasubukan niyo ba yung nasabi sa inyo minsan? Alam ba mayroon kayong sakit na hindi na gumagaling? Dahil naaawa kayo sa inyong mga minamahal na, Lord, kunin mo lang ako. Parang piti yung sarili natin, di ba? But staying on this life, sabi niya, it meant continuous difficulties, marami pa. So dito ngayon sa Apostol Pablo, two hard decisions. Sometimes, I want to go on living and sometimes I long to be with Christ. How can I choose both? Okay. Tingnan po natin ha. Himay-may natin. Una is a desire to depart. A desire to depart from this body. When there is anything said before, the soul, okay, desire. Una muna is yung salitang desire. Ano po yung desire? Pagnanais. Kapag mayroon tayong dinanais, gustong-gusto natin, and this is a magnetical force to draw us or motive na gusto natin, nais eh. Gusto natin eh. Gusto, tama ba? Ninanais natin. Kapag desire natin, ipinagpipilit natin yun. Na kahit mayroon pong yung ibang mga suggestion, pero kasi yun ang gusto mong mangyari, di ba? Kagusto mo, o preference mo. Ipaggigiit mo, nais mo yun eh. That even though the present of the soul, okay, na kahit ano, hindi mo siya, kundi gusto mo yun, desire mo. So dito, ngayon sa Apostol Pablo, ang desire niya is depart. And having a desire to depart because it is far better dahil ang gusto niya siguro makapagpahinga na. Kasi nasa kulungan eh. Taong pa rin naman siya. And to die, to leave this world is for a better place, sabi nga niya dito. So it was from such a wish na gusto na Apostol Pablo, mas maganda na lang kapakinabang, mamatay, tukal, nakakristo naman ako eh. Si Apostol Pablo ngayon dito, it was not because mayroon siya pong kaaway o he hated someone, pero naramdaman niya yung pagmamahal ng Panginoon. Gusto naman niya, pamigay. Maramdaman niya na marami nagmamahal din sa kanya. It was not because he had been disappointed about wealth, kasi bago siya nakakilala, okay, bago niya nakilala ang Panginoon, alam niyo, makataas ang katungkulan na Pablo eh. Siya yung ma-official, okay, na kapag mayroon pong mga
nagba-Bible study sa kapanahonan nila, okay, siyang inuutosan kumukuha ng permission. O may nagba-Bible study doon. Mayroon pong nagwo-worship doon. Ganon. Anong ginagawa niya? Kumukuha ng letter, tapos pine-persecute niya yung mga Kristiyano. So, may katungkulan. May power siya. Hindi naman yung pinagdahilan. But ito po mga kapatid, dahil nung nakilala niya ang Panginoon, naiba yung desire niya. Naiba. Kundi tumulong dahil nakita niya na ang heaven ay hindi sa heaven ng kanyang emperor, kundi ang heaven na nakikita niya ngayon is dahil ipinakita ng Panginoon sa Kristo, heavenly world. There's a kingdom other than the kingdom of this worldly kingdom, but heavenly kingdom. See? A desire. Ang desire niya dito ng matid is spiritual. That's why we have this body. This is body na nakikita nyo, outward appearance, okay? Pakikurot nyo ang inyong, ang inyong balat, kung nakakaramdam. Anong nararamdaman nyo pag kinurot nyo? Masakit. Ito yung physical body, outward appearance. Okay? Yung iba, hindi nakakaramdam eh. Katabi nyo lang, pakikurot nyo ha. Ipaon nyo, nakakaroon na siguro. Okay. This is the physical outward appearance of your body because your body is a tripartite. Pag sinabing tripartite, body, soul, and spirit. The body is the physical outwards. Okay, nakita natin, ito panlabas. From dust to dust, we will return. At ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na the flesh that he wants to depart. But you have a soul. The soul, ito yung nagpapagalaw ng katawan. Okay, that's why kapag wala na yung soul, meron ba kayong makakausap? Patay, bye-bye. Walang kahit ano sabihin niyo, patay eh. That's just a soul. So mayroon pong, ito ang desire ni Apostol Pablo because it is more than the soul, it is more than the body, it is spiritual. And it came from a taste of sweetness dahil nakaniin niya ang Panginoon sa communion with Christ dahil naranasan niya na to at nagkaroon siya ngayon ng pilosopya sa buhay. To die is gain and for me to live is Christ. Ito yung desire niya ngayon. And for the sake of heaven's attraction, dahil attracted siya ngayon doon sa heavenly world na yon, it is a place, isang lugar, it is a paradise na mariregain, which is forever, a beauty. Doon wala nang iyakan. Amen? That ang blessing ng Panginoon nandun lahat. There is no night. There is no winter, cold. Amen? Walang, hindi mainit, kundi nandun ang perfect temperature. It is a place na inanda ng Panginoon. Ito po ay estado na kung saan wala nang sorrow, wala nang kamatayan. That's why when you receive the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior, dito pa lang sinasabi ng Panginoon, eternal life. Bakit? Ang Panginoon sa Kristo, the author of life. We go back again na tayo po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. That even though this body will die, okay, we will live forever because we are in communion with Him. We are connected to Him. Babalik tayo sa Kanya. This body will decay, but your spirit will go back to Him because He is the Creator. Pag-aari niya ka rin eh. Ngayon, ito yung naranasan ni Apostol Pablo. That's why he had that desire because he know yung pupuntahan niya, yung estado niyo is
sinless, wala nang kasalanan. Wala nang kasalanan. That is desire. But, ngayon, itong desire niya ngayon, pangalawa ngayon, desire niya to be with Christ. Yung una is, kaya nahihirapan siya. Depart from this body, which is far better. But ngayon, desire to be with Christ. Pangalawa. Dalawa na desire ni Apostol Pablo. So ito yung mag-motivate po sa atin, yung desire, pag nanasa, na palagi si Kristo na makaniig po natin. So naramdaman nito, Paul, sa Apostol Pablo, felt this desire because he knew that being with Christ, he would be free from sin. He would be free from sorrow. He would be free from the curse. He would be free from death. Kasi dito sa ibabaw ng mundo, mga kapatid, hindi talaga magiging mabuti. So, anong ibig sabihin na to desire be with Christ? What does it mean po, mga kapatid? What does it mean to be with Christ? It implies our being where Christ is. Kung nasaan si Kristo, yun ang hinahanap natin. Alam niyo, mga kapatid, sa mga first time lang po mga nagmamahalan, di ba yung mga first time nagmamahalan, kung saan yung kanilang gusto nila nandun lagi yung presence. Di ba? Parang ayaw maghiwalay. Di ba kahit walang katuturan na minsan yung mga nanliligaw, kahit walang katuturan na pagkukwentuhan, pero tumatagal eh. 1 oras, 2 oras. Gusto, di ba? Ayaw, kaya parang maghiwalay. So ito yung example ko lang, mga batid. Desire to be with Christ. Because yung mga nanliligaw mga lalaki, di ba? We want to be with your, di ba, spouse to be. Your wife to be, your husband to be. Di ba? Yun pa lang yung unang mga stage. Okay? So dito sa Apostol Pablo, because he knew that being with Christ, he would be free from problem. Nakala natin sa buhay naman natin, ang makakapag-solve ng problema ay yung mapapangasawa mo. Hindi yun po, mga kapatid. Kaya ang unang seek po natin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Desire to be with Christ. Our being. Okay. Our being where Christ is. John chapter 14 verse 2 and 3. Do not let your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. Who is speaking here? No other than Jesus. Si Jesus sabi niya, in my house. Okay? In my Father's house are many dwelling places. See? Ang Panginoon sabi mo, nagsabi dito nga, if I were not so, I would have told you, for I go to prepare a place for you. See? If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito ba yung desire po natin? That's why you desire to be with Christ. Of course, because Christ, the Spirit of God is everywhere. Kahit saan, ay pwede naman ako magsamba kahit sa nasa bahay lang. Pwede naman ako magsamba kahit lang. Who knows? Kung gaano katotoo. Pwede naman online salamat sa inyong pakikipag-isa. At least, mayroon pong 3, 2. Hindi. Marami. So, where I am, you may be also. It implying that kung saan po yung katawan po natin, nandun. So, ibig sabihin, mga kapatid, saan man tayo, sa trabaho, nasa tahanan, ano man ang ginagawa po natin, ang sabi na Apostol Pablo, di ba? Do it for the glory of God. And as we do it for the glory of God, because you are aware of the presence of God. Aware.
Aware po tayo. Kaya ngayon, hindi ka gusto mo gumawa ng mga kasalanan, aware ka eh. Bakit? Ay, nandyan ang Panginoon eh. Aware po tayo. You desire always to be with Christ. Pangalawa po mga ngayon, kung ano ang na-enjoy, okay, our enjoying what Christ enjoy. It is a clear knowledge of God kasi na-enjoy natin to be with Christ sa Panginoon. Na-enjoy natin yung magpupuri sa Panginoon. You come every Sunday. Sunday na naman. Yung ba yung ano natin mga kapatid? Na-enjoy. Tanungin natin mga kapatid, na-enjoy nyo ba ang pagpupuri sa Panginoon? Amen. Nasa sa inyo po mga kapatid. Knowledge because you have a brighter knowledge of God and a knowledge of the Word of God that after the worship, it's a brighter again na pananaw sa buhay. Then your world will get better. Because you know that in Christ alone, there is perfect love, there is more intimate relationship. Although, yung mga katabi natin, you have no intimate relationship, but to be more with Jesus, a desire. You enjoy fellowshipping with other brethren. Amen? So no matter how you look at it, nothing can steal that joy. That joy that you possess because you are single-minded to the heavenly word because you have a desire to be with Jesus. That's why balik ka na naman sa purpose na sinasabi ng Apostol Paul, for me, to live is Christ, and to die is gain. The thing that excites you, us, ito po mga kapatid, yung nag-excite, give us passion na magpatuloy sa Panginoon. And Paul's case, siguro, kapag tayo ay nakulong, manlulumo po tayo. Okay? Sinabi natin failure ng buhay, dahil yung wrong decision natin. But Christ is always there. Dito po mga kapatid sa Apostol Paul, sinulat niya, Christ excited him to write this word, this Philippians, so that we may be excited again to have hope in Christ. Then, life is worth and have meaning. Amen? Ngayon po mga kapatid, tingnan po natin na, sabi po dito, for me to live is Christ, and to die is gain. We are going to test ourselves. Kung palitan natin, for me to live is Christ. Palitan natin yung Christ. Palitan natin. For me to live is, nagbigay ko ng example mga kapatid. For me to live is money, and to die is leave it all behind. Hindi mo natin matadala. Palitan naman natin po mga, for me to live is, ano po yan? Fame? Pag mamamatay ka, makakalimutan ka. Kasi lahat, ang mga tao, mga tatanda, malilimutan ka. Another again example natin. For to me is, live is, kung papalitan namin si Kristo sa power, if you're going to die, we lost it all. Amen? So, ibig sabihin, sa Apostol Pablo dito, yung conviction, if you are going to have joy in spite of circumstances, in spite of difficulties, in spite yung pinagdadaanan po na, pinagdaanan nyo ngayon, we are going to share in these pardons of the gospel po mga kapatid. For me, balik na naman po tayo, ito yung dahilan. For me, ulitin natin, for me to live is in Christ. Money is nothing. Fame is nothing. Power is nothing because we will leave it all this. And to die is gain, kapakinabang. So, ibig sabihin po mga kapatid, it is better ngayon po, mga kapatid, sa pangatlo, it is better to be with Christ than to be here on earth. Mas kapakinabang ngayon.
Yun ang hinihingi, yun ang hangad natin ngayon po mga kapatid. To be with Christ, then here. Kasi puros paghihirap lang naman dito, maiwan natin lahat. Yan ang mga pinaghihirapan natin. Pero, ang Panginoon Diyos, mabuti pa rin siya sa atin. We shall have a better, ngayon po mga kapatid, ang mangyayari, we shall have a better soul. Sa Hebrews 12 verse 28, tingnan niyo po mga kapatid, we will have a better bodies. Kasi nung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, ang tingin natin sa ating pangangatawan, pag-aari natin ito eh. Kung ano po yung, dinivert ng diablo na ang katawan natin ay hindi natin kung ano ang pinapasok natin, kaya sinisira natin ang templo ng katawan ng Panginoon sa katawan natin. Okay? So yung katawan natin, example na lang, tayo po ay hindi nakakilala sa Panginoon, andun pag-inom, paninigarilyo, okay? Ano pa yung mga pinapasok na hindi maganda sa ating pangatawan, hindi natin iniingatan. Pero nung nakakilala tayo sa Panginoon, nagkaroon tayo ng awareness na iingatan natin. Bakit? Kasi itong katawan natin ay templo ng banal na Espiritu. So, when you are in Christ again, okay, ibang pananaw mo ngayon, a better ngayon. At siyempre, better riches and better pleasures. So, ang summation pong mga kapatid, ang kaganapan lahat na ito mga kapatid, the consummation of this desire na ito, it would be a far, far better than anything or everything else in this world. It would be a better place to live in. That even though in the midst of many, many difficulties, problems in life, ang pananaw natin sa buhay kapag na kay Kristo tayo, ay maganda pa rin. Palapan natin ang Panginoon. At even though you can hear bad news, you have a good news in your heart. And from the word that you study, naririnig natin araw-araw sa Panginoon at sa pagbabasa natin, ang Panginoon Diyos ay mabuti. Na hindi tayo iwanan ni pababayaan. Alam niyo po mga kapatid, ang Panginoon Diyos ay may in-reserve bawat isa sa atin. He reserves the best for you and for me. He reserves the best for the last. The Christian is a happy life. Alam niyo mga kapatid, ang pinakamasaya dito sa ibabaw natin ay walang iba kundi yung mga anak ng Diyos. Happier na kahit hanggang sa kamatayan. Na kahit alis man tayo, because itong desire natin na kahit mabuhay man tayo, kung kalooban ng Panginoon na kukunin tayo ng Panginoon, maluwag sa ating di ba? Amen? Hindi yung, ayoko pong mamatay, parang, hindi natin pag-aari ang ating buhay na to. And more happier in heaven. Dahil po doon sa langit, may kanta nga, sa langit, walang kalbo. Sa langit, walang pangit. Mayroong kanta na narinig yung kanta yun? Oo, sa langit, walang pangit. Alam niyo mga kapatid, ang titingnan niyo na lang yung kagandahan ng Panginoon. And to be with Jesus, hear me mga kapatid, to be with Jesus forever is the sum of all happiness. Because even though we are in this world, we now taste the heaven's presence of Jesus Christ. Panghuli po mga kapatid, life can be hard. But one day, when we see Christ, it will truly get better. Palapakan natin ang Panginoon. So napakasarap po mga kapatid, napatuloy po tayo sa presensya ng Panginoon, nakasama natin ang Panginoong Jesucristo. Amen? For me, to live is Christ.
and to die is a gain. So, hindi na tayo matatakot na matay. Tayo pa ay tumayo lahat. Hallelujah, praise God. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa paalala ng Apostol Pablo na kahit ano man ang sitwasyon po natin, mayroon man po tayong mga sakit na akala natin ay itong sakit ay ito na po yung katapusan ng hininga natin. Hindi yun po, mga kapatid. To die is gain. Kapakinabang pa rin. Hindi tayo matatakot between death or life. Kapag na kay Kristo ka na, kapatid, wala kang kinatakot. No fear. Don't worry. Because you are in Christ. And that is the desire na binigay ng Panginoon sa puso mo. Desire to be with Him always. Life would be a better na kahit narito po tayo sa babaw ng mundong ito. There are so many problems or difficulties, sicknesses, sorrows. But thank God, pinapawi ng Panginoon na habang narito tayo, in Jesus' name. Tayo po ay yumuko at manalangin. Hallelujah. Opo, Panginoon Diyos, kami ay lumalapit sa iyong trono ng biyaya, reflecting upon your word, reflecting upon the letter of the Apostle Paul to the Philippians. Pressed down by pain or sorrow, health difficulties, sickness, or weariness because of this world that we are in. Maybe we are disappointed. Our earthly desire, na minsan hindi nasusunod. But you have a desire for us as greater far beyond. Our mental, our body may grow weak and weary. There is this satisfaction in this world. But Lord, when we have you, we are satisfied. Pinupuno mo, Panginoon Diyos, ang iyong mga anak ng pagpapala. To have hope. Encourage mo kami, Opo Panginoon, kapag kami ay nanghihina. Salamat po, Panginoon Diyos, Ama, na kami ay pinupuno mo ng pagpapalang ito, reminding us your goodness always. Mabuti kayo, O Amang Diyos. Kami ay patuloy nagpapasakop, O Diyos Ama, sa inyong kapangyarihan ng iyong salita. Baguhin mo kami, Panginoon. Transform us always. In the name of Jesus. Bless in everyone. Amen, amen, amen. God bless po, mga kapatid. Hallelujah.